Mahigit 70 simbahan sa lalawigan ng Batangas ang pwedeng bisitahin sa Semana Santa. Kaugnay nito, inilabas ng Batangas Provincial Tourism and Cultural Affairs Office ang Simba Trek o gabay na mga magbibisita iglesia. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Sa Batangas City, isa sa paboritong pinupuntahan tuwing Semana Santa ang Minor Basilica Immaculada Concepcion. Ang mga nagbibisita iglesia rito mula pa sa loob at labas ng Batangas. We are journeying, we are pilgrims here on earth. So yun ang inilalarawan ng banal na paglalakbay kung tawagin natin ngay bisita, iglesia. Ginugunita na rin yung paghihirap ng ating Panginoong Hesus nung siya'y magpasa ng krus. Nasa lungsod din ng Most Holy Trinity Parish and Archdiocesan Shrine of the Glorious Cross. Sa hindi kalayuan, nariyan ang St. Mary Euphrasia Parish na madalas ding bisitahin tuwing Kwaresma. Kabilang ang mga simbahang yan sa inilabas na listahan ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office ng Batangas sa tinatawag nilang Simba Trek. Gabay raw ito ng mga pilgrims. We created 9 suggested routes dito sa province para sa ating mga churches, mga religious sites. And ito naman ay na-validate din ng Archdiocese of Lipa. May mahigit 70 simbahan at religious sites sa buong lalawigan na bukas para sa mga mananampalataya. Taon-taon daw ginagawa ng pamahalaang panlalawigan ang paglalabas ng gabay. Yung 9 suggested routes, hinati namin yan sa mga 14 and 7 churches. Kasi may iba gusto 7 lang. Yung iba naman gusto nila 14 talaga to complete the 14 Stations of the Cross. And depende yan sa geographical circuit or factor nito, and of course yung mga special interest like historical churches. Para sa simbahang Katolika, hindi lang ito basta pamamasyal. May kaakibat daw itong sakripisyo. Mahalagang maintindihan na paraan din ito para mas mailapit ang koneksyon ng isang individual sa Panginoon. Talagang diwa ng panalangin, hindi ito excursion, hindi ito yung sayahan, picnic, kung hindi nandun talaga yung diwa ng pananalangin at pagsisisi, pagtitika sa mga kasalanan, tayo'y nakikiisa sa naging hirap ng Panginoong Hesus nung siya'y magsagawa ng 14 stations. Ipinapaalala rin ng simbahan na magdamit ng naaayon. Simbolo raw ito ng pagbibigay galang sa sagradong lugar ng panalangin at pananampalataya. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.